So, napakagandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So, welcome back sa ating panibagong video, panibagong kaalaman patungkol po no sa mga tao natin dito sa farm kung ano po ang partidahan. Okay, so yun po ang ating pag-usapan mga ka-farmers, mga ka-viewers sa umagang ito. Kung paano sila. Okay, so sa ating kwentuhan, malalaman natin sila mga ka-farmers kung arawan ba, buwanan ba, kung ilang taon na po sila no, sa atin. Okay, so bago natin umpisahan mga ka-farmers ang pagbahagi po sa mga tauhan natin dito kung paano po sila, ano ang partida sa kanila, mega love shout out po sa lahat nating mga audience, no? Mga viewers, mga subscriber natin, viewer at commentator. Okay, so yun na po no mga ka-farmers. So balik tayo mga ka-farmers no patungkol sa ating mga tauhan sa farm kung ano pong partida sa kanila. Okay, so sila po mga ka-farmers ay arawan natin. Okay, so ang araw po natin sa kanila ay 530. Tapos full time po sila no, dito po sila nakatigil sa farm. Tapos lahat ng mga gawin mga ka-farmers, tapos libre sila sa lahat nilang mga limbawa mga ka-farmers no, pagkain libre na po sila, tulugan, tubig, kuryente. So lahat mga ka-farmers ay inano na po natin. So patungkol sa pagkain wala na po silang intindihin. Tapos 500 ang arawan nila. So yun po ang ating partida sa kanila. So may mga araw mga ka-farmers na kunti lang ang trabaho pero ang sahod nila tuloy pa din, kasi may mga araw din na lalo na pag mag-harvest mag-overtime sila. So kung ang trabaho nila ay maagang matapos lang mga hanggang alas 2 ay okay na buong araw ng mga ka-farmer. Pero pag halimbawa may harvest kami tapos hindi namin matapos, sa gabi may magbabandol kami. So yun po no mga ka-farmer. So ako po ang nag-adjust kanila pag tingin ko na ang tao ko ay napapagod na, pahingain ko po sila. So parang tinatawag nating bawi na bawi. Okay, so ngayon mga ka-farmers ang iba ko pag ibahagi sa inyo gaano na po sila katagal sa atin nag trabaho. So alam nyo mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, meron na po tayong mga tao na umabot ng 24 years sa atin nagtatrabaho. Meron na rin na tayong mga tao na sa atin na ay binata pa tapos nag-asawa at ngayon may anak ng 3 o 2 ang iba. May mga tao din tayo na tinutulungan natin para maipaikasal, kita ang nagasto. Dahil sa tagal na nila sa atin mga ka-farmer, tinuri ko na po silang pamilya. At lahat naman na may mga problema, mga emergencies sa kanila, kung hindi man ko kayang sagutin, at least nakakatulong ako sa kanila kahit pa kunti-kunting bagay. At least ay nakakatulong tayo at hindi sila mabibigatan ng sobra. So yun po no mga ka-farmers ang turing ko sa kanila, parang pamilya na. Halimbawa wala silang ipon tapos ang misis nila ay mga anak sa ospital, ako din ang nagbabayad mga ka-farmers. Tapos yung iba halimbawa yung nag-asawa o pinapakasal din natin, kita ang nagbili ng pangangailangan. Halimbawa ako'y gumasto ng mga 30k, pinapabayad ko lang sila ng 10,000. Tapos yung 10,000 po mga ka-farmers, magdata lang po sila no, pwede every week 500 o depende sa kanila. So ganyan ako sa kanila mga ka-farmers, kaya nga nagtagal sila sa akin. Then ang mga policy ko dito sa farm mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo para sa kaalaman po sa lahat at balak ng mga tao. Bawal sa akin ang mag-inom. Okay lang magsigarilyo pero wag lang tapon doon tapon din Tapos mga ka-farmers, kasi ang iba yung mga binata, ang iba may mga contact sa amin sa Mindanao, pinapayagan ko lang silang gumamit ng cellphone. Halimbawa pag rest time mga bandang alas 12 hanggang alas 2, kasi alas 2 ang balik nila sa trabaho. So yun po no ang may share ko sa inyo patungkol sa mga tao ko. So yun po ang mga policy ko na simple lang po nilang gawin. So hindi sila mahihirapan mga ka-farmers, mga ka-viewers no sa pag sa ating utos sa kanila. So kung anungin nyo ako kung may tao na po akong natanggal din
ito lang po mga ka-farmers, mga ka-viewer, kasi araw-araw ako nangailangan ng tao. Pag halimbawa kayo'y gusto nyo nang magpahinga at hindi na magtrabaho sa akin, magpaalam lang kayo ng maayos, kasi pumasok kayo ng maayos, umalis po kayo ng maayos. Okay? Baka pag alis nyo may maibibigay ako sa inyo. So may mga tao tayo mga ka-farmers na 2015 pumasok, tapos sa kalagitnaan ng pandemya, po sila, nagpapaalam po sila sa atin ng maayos. So sabi nila, kuya, parang hirap naman ang ating mga gulay ibibenta, kasi sa time na yun mga ka-farmers, kaliwat kanan ang ating mga pananim, kaliwat kanan ang harvest, tapos walang mamimili. So kita siguro nila na kaliwat kanan lugi natin yung mga time na yun, kasi maraming harvest, walang mamimili dahil sa pandemya. Pag pumunta tayo sa market, alam nyo, ay mga pulis lang ang nandun. So yun po, malaking lugi natin dyan mga ka-farmers. So sa kalagitnaan po, no, mga 2020 to, mga month of October, so may dalawang nagpapaalam ng maayos. So ito lang ang masabi ko sa kanila, si kuya wala ng ipon. So ito, bigyan ko kayo ng tag 25 kilos ng bigas, so 6 lahat, so tag 75 kilos la bawat isa. Tapos inabutan ko sila ng 4,000 para sa pag-umpisa nila sila, kasi sila ay taga bundok. So yun po, no, mga ka-farmers. Pero yung mga tao sa atin, may mga umalis naman na hindi nagpapaalam, wala silang natanggap sa akin. Pero ang makakatanggap sa akin yung mga tao na hindi bumaba sa 4 years, 5 years, o kahit 2 years pa lang, basta masipag sa akin. Halimbawa nandito sa atin sa Batangas, no, magpaalam lang ng maayos, okay, mga 1 taon na din o 2 taon, ihatid ko pa sa airport, tapos bilhan ko pa sila ng mga pangailangan nila, no, yung pang sa pamilya. So alam niyo mga ka-farmers, ang mga tao ko'y galing sa amin sa Mindanao. So pagpunta ko din, libre po sila sa pamasahe, no, libre po sila. So kahit pa man ang ticket ay nasa 7,000, 8,000, kung saan po sila, sinasagot ko mga ka-farmers, kasi ako po ang nangailangan ng tao. Basta bago sila pumasik sa akin, alam po nila ang mga policy ko na bawal ang inom, okay lang magsigarilyo, pwede naman sa mag-inom, pantulog lang, isang shot. So yun lang, bawal magwala. Kasi once na magwala sa akin, sabi ko, pwede ka nang ligpit ng mga gamit mo at pwede ka nang makauwi. So yun po ang usapan namin. So wag nyo na antayin na ako pang magsabi sa inyo na uuwi na kayo. Basta hindi nyo masunod ang aking palisigan, yan lang. Kung hindi nyo kaya, pigilan ang inyong sarili kasi gusto nyo mag-inom araw-araw, maglasing araw-araw, yan po, pwede na kayong magligpit ng mga damit mo para umuwi. So ganyan lang ako sa kanila mga ka-farmers. Hindi ko na sila tinuturing ibang tao, kundi kapamilya, kasosyo sa negosyo. Kasi kung wala sila mga ka-farmers, hindi po tayo maging ganito. So kaya nga inalagaan ko sila ng maayos, kung anumang mga pangailangan nila, kung ano man ang maitulong ko na meron ako, nasa ako mga ka-farmers. Hindi naman lahat ng mga problema nila sinasagot ko, basta dahil nandito sila sa akin, sinasagot ko kung ano man ang mga pwedeng maitulong ko sa kanila pagdating sa mga problema. So yun po, no, ang mai-share ko sa inyo kung ano po ang partida sa mga tauhan natin dito sa farm. So yun lang po, hindi ko sila tinuring ibang tao, kundi kasosyo sa negosyo. Kasi yung pagpa-farming ay negosyo to mga ka-farmers, kasi naglabas ka ng pera. Tapos alam nyo mga ka-farmers, mga ka-viewers, na pag hindi kita, so ibig sabihin logi ka. So ang payo ko sa mga tao ko, ito ang mga pananim to ay karugtong sa mga buhay ng pamilya natin, pamilya ko, pamilya nyo, at pamilya nating lahat. Kaya mahalin natin at alagaan natin ng maayos ang mga pananim natin, parang gumanda sila at hindi tayo malulugi, at saka may magaganda pa tayong ani. So yun po, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko sa inyo patungkol dyan. Kasi marami nang nagtatanong sa akin kung ano ba ang partida sa mga tao ko. Sana po sa ating kwentuhan sa araw na to ay nabigyan po natin ng kasagutan ang patungkol po sa isang tanong na kung ano ang partida nila. So yun po. So meron para tayo tao din mga ka-farmers, 12 po sila, no? 12 lang po sa 3.5 hectares natin. So full time to sila, mulang nagpunta kami din walang araw ditong walang trabaho,
kundi tuloy-tuloy kami mga ka-farmers. Tuloy-tuloy kami. Kahit sa kunti lang natin ng taniman, may mga harvest araw-araw, pakunti-kunti, kaya naman matustusan ang lahat ng mga gastusin at hindi naman ma-shorted every week. Kasi every week ang sahod ko sa kanila. So every week tag 3.5. So papadala nila sa probinsya at sa kanilang pamilya. Ayan po sila oh. So maaga pa lang no. Ngayon wala pa lang 7. So yan na po sila. Kasi mga ka-farmers, yung mga pinapaano ko yung damong namamatay kasi pinapa-sprayhan lang po natin to bago natin napisam ang pagtanim. So yung mga damo, ayan kita natin may paisa-isang nabuhay kaya pinapatabas natin mga ka-farmers parang maganda at malinis tingnan ang ating taniman. Okay, so yun po siguro no ang ma-share ko sa inyo patungkol sa mga tao natin kung ano ang partida. So sadang ay nalalaman nyo na ganyan ang partida nila mga ka-farmers. So kung gaano na sa katagal, sobrang tagal na po kasi yung time na hindi nagka-pandemya, abot po ng meron tayong taong buwan na no na 28 katao plus 20 na arawan. So ganyan kadami mga ka-farmers. Bakit meron akong arawan? Kasi pag halimbawa ay araw ng harvest, kailangan kong madami ng tao kasi ang pipitasin natin hindi bumaba sa 10 tonelada lahat. Merong ampalaya, matalong o makamatis. Kung ang talong 5 tonelada, ang ampalaya ay nasa mga 7 tonelada. Ganyan mga ka-farmers. Tapos may iba pang mga gulay tulad ng mga sitaw, no? May mga kamatis pa, mga veal. So need natin ang maraming tao. So yung arawan natin mga ka-farmers, ano po sila? May mga panahon na hatiin ko sila, yung kalahati lang ang magtrabaho, bukas ang pwede naman. Parang tawagan na sila mga ka-farmers. Kasi yung mga anuhan natin arawan ay mga binata, walang mga pamilyang inasikaso. So yung mga 28 lang natin na may mga asawa at anak, may isang anak, 2, 3, ang pinakamarami ay 4. Sila lang po ang full time na nagtrabaho sa atin. Pero yung mga tao natin din ang iba ay mga binata din. So yun po, simple lang ang paslisi ko sa kanila na bawal sa akin ang mag-inom, maglasing. So yun po ang pinaka-importante mga ka-farmers kasi pag malasing sila, may mga tao akong mga ganyan nasubrahan sa inom. Pagka umaga, hindi nakagising ng umaga, nakagising ay alas 10 na. So pagod no, tapos nasuka pa. So yun po ang ko, hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses. So yung mga tao na mga ganyan mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber ko ay tinatanggihan ko na papasukin sa akin para magtrabaho. So hindi ko po sila tanggap pag ganyan. Kasi simpleng tao lang po tayo, no? Importante takos sa Panginoong Diyos, no? Tapos marunong umaawa. Hindi palaging galit, hindi galit sa okay lang mga ka-farmers ang mga joke-joke sa kasamahan, hanggang ganyan lang, no? Para maiwasan ang makapanakit na sa iba nating kapwa katrabahante sa farm. So iningatan ko po mga ka-farmers na bawal sila mag-away-away kasi hindi ko gusto, no? Hindi yan pwede sa farm. So yun po ang utos ko sa kanila na bawal ang mag-inom, pwede mag-inom pang patulog lang, bawal ang mag-away-away. So yun po ang ko sa kanila, policy. Okay, so bago tayo magtapos, mega love shout out po uli sa ating mga audience, subscriber, viewers. Maraming salamat po no sa pag watching ng ating mga video na ginagawa sa umagang ito, mga kwentong may aral sa pag ng mga tao, pagmamanage para sa pag-aalaga ng ating mga pananim dito sa farm. So yan lang po no mga viewers, mga ka-subscriber, mga ka-farmers. Ganyan ang turi ko sa kanila, parang pamilya. At yun po ang partida ko sa kanila na 500 Friday. Sa amin sa Mindanao 250 lang, libre agahan, tanghalian, hapunan. Dahil napakalayo na nila sa pamilya, ginawa kong 500 kasi ang presyo naman dito sa part ng Luzon ay parang times 2, no? Kaya nga ginawa ko na lang 500, tapos libre sila sa pamasahe papunta nini at saka sa tulugan,
kuryente, sa tubig, wala na silang intindihin dyan. So yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa atin sa umagang ito. Hanggang dito na lang po. Bye bye and God bless, at mabuhay po tayong lahat. Thank you po.